Ano ba ang dapat mong unahin? Magbayad ng utang o mag-ipon? Hindi ganun kasimple ang sagot dyan at yan ang hihimayin natin sa video na to. This 2026, marami kang goals na gusto mong matupad. At malamang sa malamang, kung trentahin ka na kagaya ko, meron ka na rin sariling financial goals. Kasama na sa mga plano mo ang mag-ipon at maubos o at the very least mabawasan ang mga kautangan mo this 2026. So kung meron ka ng dalawang goal na yan, mag-ipon at magbayad ng utang, ang tanong ngayon, ano yung dapat mauna? So, ito muna talaga dapat. Mag-ipon ka muna ng emergency fund equivalent to your 1 month of expenses para at least may protection ka. Sa dami ng uncertainties ng buhay, kailangan natin yan. At least isang buwan. At least at least. This will also help you build your own momentum. Kapag nabuo mo yung isang buwan na emergency fund, it will wake you up. I assure you, magigising ka sa katotohanan na posible pala, na kaya mo pala. Pagkatapos, umpisahan mo na magbawas ng utang. Para sa akin ang dapat unahin na bayaran ay yung may mga pinakamataas na interest. Kasi yun yung mga talaga nakakapilay sa'yo. Pero another strategy that you can do is the snowball method. Unahin mo yung pinakamaliit mong utang hanggang sa palaki ng palaki, hanggang sa maubos mo yung utang mo na pinakamalaki ang amount. This will help you build further momentum habang unti-unti rin na nababawasan ang stress mo sa dami na pinagkakautangan. Kasabay ng pagbabayad mo ng mga utang, subukan mo na rin kausapin yung mga tao na pinagkakautangan mo. Kamo, baka pwede kang makatawad doon sa interest. I-frame mo siya na parang ganito, mas makakabayad ka ng mas mabilis kapag pumayag sila. And reminder lang wag na wag kang tatakbo sa mga utang mo. Hindi tama yan. Isa pa, kasabay ng pagbabayad ng utang, ugaliin mo pa rin magtabi kahit paunti-unti para madagdagan yung emergency funds mo. Yes, dapat magkasabay sila. This is for you to build the discipline to save. It doesn't matter kung magkano sa totoo lang. You decide on your own. Sa stage na to, dapat mas focused ka sa pagbabayad ng utang, pero huwag mong pababayaan ang pag-iipon. Consistent habit dapat ang pagtatabi ng pera. Kasi ang problema naman talaga, kaya hirap tayo makapag-ipon, hindi dahil kulang tayo sa motivation Kulang lang tayo sa consistency. By practicing yung pagbabayad ng utang at pag-iipon, pinapractice mo na yung sarili mo kung paano umangat. And believe me, you will wake up one day and you'll realize possible pala talaga. Oo, minsan may hirapan ka sa ganitong style, pero that's the point You should rather choose yung ganitong klase ng hirap kaysa habang buhay kang mahirap at habang buhay ka rin na hirap. Pero ngayon, paano kung wala kang pang-ipon o wala kang pambayad na utang? Yan yung pag-uusapan natin sa susunod. So kung nakatulong to sa'yo kahit konti, follow mo ako, mag-like ka at mag-subscribe para mas marami pa tayong pag-usapan tungkol sa racket, pera at pag-angat. Maraming salamat!